ay si Dave na naiipit yan. Kasi pwedeng gamitin yan. Kasi nagsisinungaling kayo eh. Fake news yung sinasabi yung cyber libel yun. Ako totoo, I promise. No? I swear to God. Ano, kung tatawagin ako, gusto kong bumalik si Dave doon. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. At pag-uusapan po natin yung mga nasa likod po ni Dave, na kung saan ho, parang dalawang version po ang nalaman natin. Yung isa po dyan, mga kabayan po natin, mukhang fake news po talaga. Yung binanggit na nagpunta raw di umano, doon daw po sa barangay kasama yung taga DSWD at saka pulis. Pangalawa ho, mukhang maayos pa po ang problema ni na Tekram at saka po ni na Dave, mga kabayan po natin. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload naman po natin dyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong mainit po na issue, itong napaka-viral po sa ngayon, yung patungkol po kina Tekram at saka po kay Dave at saka yung mga ilan sa mga sponsors na nasa likod ni Dave, mga bayan po natin. So sa pagkakataong ito, dalawa po ang gusto ko mong i-highlight. Yung isa ho, masabi natin na parang pagliliwanag lang at malaman po natin kung sino nga ba talaga ang nagsisinungaling. So unahin ko po muna yung patungkol po doon sa sinasabi ho ni Lola D na nagpunta di umano sina Dave doon sa barangay tapos kasama yung taga DSWD at saka po pulis. Na kung saan naman po ay pinatunayan ni na Tekram na yun po ay hindi totoo. So sa pagkakataon po ito, mga bayan po natin, yung kasamahan po mismo ni na Lola D, o kaya yung isa po sa mga ninong ho ni Dave, may sinasabi siya na parang kino-confirm niya po na fake news po yung nabanggit po ni Lola D na di umano raw nagpunta sa barangay sina Dave. Ito po pakinggan po natin, hihiramin po muna natin yung short clips po dahil pinapayagan niya naman po na gamitin basta sa tamang paggamit. Panoorin po natin. Kasi nga, kasi yung mga gumagawa ng mga maling issue, no, regarding dun sa pagpunta doon na wala namang katotohanan, kasi nga, binerify ko sa kanya kanina na talagang hindi talaga nagpunta yung sinasabi. Ayoko nang totally decision doon sa nagpunta. Alam niyo naman siguro guys kung ano sinasabi ko, no? Kaya sabi ko, wag magsasarita sa live nang wala akong ebidensya, ano? Kasi una-una, napapahamak doon yung bata, ano? Siya yung nadidiin dun sa issue, dun sa maling delivery ninyo, sa pagla-live nyo, no, kung pumunta, may kasamang ganito, may bla 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 gano'n, hindi dumating. Tapos, i-verify sa amin, kahit sinino, binerify nila, kahit sinino, sinabihan nila na 100% pumunta. So, isa sininong na napaniwala, sinong Stephen, ako, at yung iba pa. Ano? Kaya sabi ko kanina, sinausap ko, sabi ko, ano ba ang totoo? Kasi unang-una, bakit ganyan? Unang-una yung issue na yon ay si Dave na naiipit yan. Kasi pwedeng gamitin yan. Kasi nagsisinungaling kayo eh. Fake news yung sinasabi, yung cyber libel yun. Sabi ko gano'n. Tapos umamin sila. Sabi nila, hindi po ganyan, hindi po totoo. Kaya sabi ko, patay. Bakit kayo nagsalita ng ganyan? O although may nagsabi doon, para i-broadcast, bakit naniwala? Ano kaya sabi ko, lahat ng sinasabi nyo, kayo ang magpahamak. At unang-una, ang si Lord Ibial ang maiipit yan. Kaya sabi ko, nakikius, kaya nandito tayo nag-live, no, bago tayo mag-update ng birthday, isayin natin yan kasi yun yung hindi ko nagustuhan kanina. Yung nagsasalita na mga supporter ni Dave nang walang katotohanan. Kasi yung pagsasalita niyo walang katotohanan, ay yung bata po ang naiipit. Ano, doon po tayo lumagay sa tama, okay? Kung meron na kayo nasagap, dapat 100% po kayo na totoo yung nasagap yung balita. Para at least, di ba, may hawak na ebidensya. Hindi yung magla-live kayo, tapos ang viewers mo nasa 1,000 to 200, tapos napaniwala mo yung mga supporter ng Batang Kargador. Di ba? E di ngayon, yung paniniwala nila na ngayon, sinabi kay ganito, sinabi sa ganito, hindi lumawak. O di ba? So ngayon, nakikipaglaban sila sa comment. Tapos sino sinungaling lalabas yun? Eh si Lord Ibial ang lalabas sa sinungaling, di ba?
Kaya nga sabi ko guys, ay nakikiusap ko sa inyo, huwag kayong magsasabi sa mga live nyo o sa mga post nyo na ganito, ganyan, ganito. Kasi hindi nyo po nalalaman, hindi nyo alam yung nangyayari. So yan po mga kababayan po natin, mga katekram, mga kalingap, maliwanag po yun. Siya po mismo nag-confirm na yung nabalita na yun ay fake news. Ano po? So dito po nakita po natin itong isa sa mga sponsor ni Dave o kaya Ninong. Kahit pa paano ho, mukhang okay po ang kanyang sinasabi. Kasi kung iba-iba ho, kahit kasinungalingan po yan, kung magkakasama, kumbaga ho ay na yan, magkakampi-kampi na po yan. Pero sa case niya po, kung yun po ay fake news, sinasabi niya, fake news po yun mga kabayan po natin. Ako po yung nagsasalita o kaya ginamit ko po itong clips na ito, ayoko na pong balikan yung history po niya. Dahil alam naman po natin na ilang taon din, na nagkaroon siya ng konting problema dito po kina Tekram. So hindi na po mahalaga sa akin yun mga kabayan natin. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay yung sinasabi niya ngayon o kaya yung present. So yung pagkakasabi niya po na fake news po yun at saka ang kanyang panawagan, iwasan yung mga pagsasabi ng mga hindi sigurado, walang resibo, walang proof. So maganda po yun. So ngayon naman po, isunod natin yung pangalawang punto po natin dito na gusto ko pong i-highlight. Ito po ay galing pa rin po sa kanyang pahayag kasi umaamin po siya, isa po siya sa nasa likod po ni Dave na kung saan po ay nag-i-encourage, gustong alagaan si Dave dahil nga daw po may pinagdadaanan. Sa madaling salita, parang nagkakaroon po ng depression di umano si Dave. Kaya siya po ay nakaantabay. Nag-a-advise daw siya kay Dave, mga bayan po natin. Pero ang gusto ko pong i-highlight dito, yung parang yung parang pagkakaroon ng chance or kaya umaasa na sana magkaayos pa po si Dave at saka po si Tekram, mga bayan po natin. Kaya nung narinig ko po yun, dahil alam ko po na isa po sa sponsor ni Dave o kaya nasa likod o kaya isa sa Ninong, pero ang kanyang hangarin ay magkaayos po uli. So medyo magandang sinyalis po yun. So, siguro po, panoorin muna natin sandali yung kanyang binabanggit. Yung sinabi ko dito guys, hindi niya alam to. No willing. Kung mapanood niya to sa ni Dave, mahal kita, gusto ko, kung ako tatanungin, sabi ko nga sa'yo, gusto ko naman butang puso mo. Kaya nga, kung hindi ko to ginagawa, dahil hindi kita, mahal kita ng sobra naman yan. Gusto ko lang na mapanatag ang puso, Gusto ko rin magpatawad siya. Kasi ako, nagpapatawad ako eh. Ang kailangan kasi dito guys, usap talaga. Usap. Kung mapanood dito, kung manood ka, sorry na, mahal ka namin. Basta sabi ko sa'yo kanina, pag-isipan mo mabuti yung decision mo kanina, sinabi mo sa akin. Sabi ko sa'yo, kung decision mo, supportahan kita. Pero sabi ko, doble pag-isipan mo yung decision mo na sinabi mo sa akin kanina. Ayun, basta kami ni Stephen, nasa likod mo, mag-ibang mga tita, nasa likod mo, pero ayan, doble pag-isip. Para at least kasi kung magpapatawad siya, the best, okay eh. Kung magpapatawad ni isa, the best, okay, di ba? Para happy together. Di ba? Siguro kung mas magandang surpresa yan, kung birthday, okay, di ba? Mas maganda. Kung birthday, June 12, tapos nag-ayos, thank you Lord. Kung mangyayari guys, isa-isa ako sa matutuwa. So yun lang guys ang mga masasabi ko. Kami willing tumulong, willing kami tumulong ka both side, Kung gusto ma-settle diyan, ako willing ako tumulong para umuwi si Dave. Ako to, I promise, I swear to God. Kung tatawin ako, gusto kong bumalik si Dave doon. Gusto ko. Kasi wala namang problema ginaayos eh, Ayaw lang namin dumating sa ganyang situation. Kasi nga, kaya namin ginagawa ito kasi yung bata ay na-epektual na po yung mental health and depression. Kaya nga namin siya dinadaan na po sa tama. Kaya nga sabi ko, kung makikipagtulungan kayo, yung mga viewers man dyan, o malapit kay Lord Vivial, diba, makipagtulungan na huwag umabot sa ganun. Kasi kami guys, nandito lang kami to support sa likod niya. Pero hindi kami nag-influence sa kanya guys. Ang lahat ng mangyayari ay sa kanya. Laban niya yun eh. Laban niya, susuportahan namin. Laban niya, laban din namin. So ayan po mga kababayan po natin, maliwanag po yung kanyang sinasabi. Parang mas maganda kung magkakasundo, mas maganda kahit daw bumalik uli si Dave doon kay Tekram, parang okay lang. Kahit isa po siya sa mga nasa likod ni Dave sa ngayon, willing pa rin po siya na magkaayos-ayos. So magandang sinyalis po uli yun, mga kabayan natin. Hindi ko sa parang kinakampihan po siya, mga kabayan natin. Ang sa akin po ay yung pinupunto niya. So may hangarin pa rin siya na kung sakasakaling si Dave ay gustong bumalik kay Tekram, parang papayagan nila o kaya ini-encourage po nila. So maganda yung mga kabayan natin. So dito po, para sa akin ngayon, parang nagkakaroon ako ng konting pag-asa. O kaya umaasa na si Dave ho ay babalik pa kay Tekram. Ang sa akin ho siguro ay bababaan ko ng konti yung parang pangarap. Kahit ho siguro hindi na bumalik po si Dave, ang sa akin lang po ay magkaayos. Yung bang maghiwalay ho sila ng maayos, magpaliwanagan, anong naging problema, tapos ngayon gusto nang humiwalay,
Yung tipong papayagan naman. Yung mga dapat makuhang gamit, ibigay ng maayos. Yung patungkol po sa pera, pagkasunduan, ito ang para kay Dave. Tapos ito naman yung binabawi ng sponsor. At kung ano-ano pa mga kabayan po natin. Para sa akin po kasi, mas maganda yung pag-usapan na lang kung magagawan pa ng paraan para mabawasan yung mga bangayan sa social media, parinigan, siraan, di ba mga kabayan po natin. Pero inuulit ko po, hindi ko na po inaasahan na si Dave Ho ay dapat bumalik pa kay Tekram. Kasi po nagkaroon na po ng konting lamat. Ang sa akin po talaga ay parang magkaayos na lang po. Maging peaceful yung kanilang paghihiwalay. So yan po ang aking opinion, So hindi ko po alam kung ang mga viewers po natin ay parang umaasa rin. Okay, nagkaroon ng pag-asa na sana magkaayos sila. So pwede nyo pong i-comment po sa baba kung kayo po ay naniniwala or umaasa na pwede po sila magkaayos kahit papano. Hindi man ho magkasama uli, at least medyo maganda po yung paghihiwalay. Paki-comment lang po sa baba. So maraming salamat po sa mga nag-comment po dyan at nagsabi na po pwede pa, mga kabayan natin. Ako po kasang iniisip ko, si Dave Ho ay malapit na mag-birthday. So at least parang magandang regalo yan eh. Kung totoo man po na siya po ay nai-stress sa ngayon, nagdadaan sa depression, so malaking tulong po yun. Yung tipo magkaayos sila ni Tekram, magkayakapan uli, tapos maghiwalay ng maayos. Di ba ho? So tingnan po natin, ilang days pa po bago mag-birthday si Dave, kung yan po ay mangyayari. Kung sakasakali mangyari yan, sana maalala nyo po itong content natin sa ngayon, mga kabayan po natin. So maraming salamat sa inyo. Ilang po muna siguro ang ating mixing reaction video po. At sana ho, nakapagbigay tayo ng konting pagliliwanag, yung mga nagkakaroon ng galit sa puso natin. Medyo medyo nabawasan. Kasi po ang inisip ko dito mga kabayan po natin, idugtong ko po uli. Kapag kasi lumalim ito, maaaring po yan, magkaroon ng demandahan. At alam naman po natin kapag po dumaan tayo sa mga ganyan, kahit po may katwiran ka, kahit manalo ka, laking perwisyo po niyan. At saka malaking gastos. Lagi ko pong sinasabihan sa aking mga live stream. Kaya mag-iingat po tayo mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po patungkol po sa bagay na yan. At tayo po ay umaasa na lang na sana ang kalabasan ho ay sa ikabubuti po ng lahat. Sa part ni Tekram, sa part ni Dave, sana yun po ang mangyari. Yun po ang kalooban na papangyarihin po ng Panginoon. Pero sa ngayon po pansamantala, ako po ay magpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog, Pero siyempre po, maraming salamat sa mga viewers po natin. Laging nakasuporta po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalo na po yung mga hindi po nag-i-skip ng ads, masibag mag-like at saka po nag-i-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po ito nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.